Guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ito, tanong ng mga katropa natin mga magbababoy, paano makabawi, kumita sa negosyo ng baboyan sa mataas na presyo ng feeds? Tara, himay-himayin natin yan, pag-usapan natin yan dito lang sa Kabady Mo YouTube channel. Isang nga pala si Kabady Mo ko, isang certified magbababoy dito sa Pilipinas. So, isa rin tayong instructor ng isang business college dito sa Pilipinas. Ayan. So, ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin yung tungkol nga sa pagnenegosyo ng negosyong baboyan. Paano nga ba tayo guys makakabawi dito sa mataas at umataas na presyo ng mga feeds? Paano tayo kikita ng gusto sa negosyo ng baboyan? Tara. Okay, himay-himayin natin guys. Ngayon yung panahon kung saan napakataas ng presyo ng mga baboy, live weight ng baboy. At ito yung panahon kung saan maganda na kumita tayo. Paano ang tamang diskarte dyan? Ito, tuturo ko sa inyo. Okay. Himayin muna natin. Gaano ba karami ang feeds na makukonsumo ng ating mga alagang baboy? Sa pre-starter period guys is halos 22.75 kilos sa 3 weeks na pag-aalaga. Sa starter period naman is halos isang sako o 50.75 kilos ang makukonsumo ng mga baboy. Pagdating sa grower stage, pwede tayong mag-allocate ng 2 sako para mas lumobo ang ating mga alagang baboy. So, ibig sabihin yon halos sa 98 kilos ang makukonsumo ng ating mga alagang baboy sa 4 na linggo hanggang 6 na linggo na pag-aalaga. Ibig sabihin 1 month and 1.5 month pwede nating gawin yun. At syempre, pagdating naman sa finisher period, maaaring tumakbo ito ng 1 week, 2 weeks, normal na yon. Ibig sabihin mga another kulang-kulang isang sako, mga 45 kilos. Okay? And pwede nating mag-extend pa ng another 1 week, which is 26 kilos o halos isang sako at kalahati rin ang mauubos. Ngayon, masyadong mataas ang presyuhan ng feeds. Ipagpalagay na natin na ang average per sako ng feeds is 2,000 pesos. At kung tayo ay magpapatakbo ng isang baboyan, maaaring mas maganda palakihin talaga natin ng maayos yung ating mga alagang baboy. Right management, wastong sistema sa pagpapalaki ng baboy. Nandiyan na yung tamang mga vaccination at kung ano-ano pa na ginagawa natin sa ating mga alagang baboy tulad ng vitamin D complex, iron at kung ano-ano pa. Pagpupurga sa mga alagang baboy para makatiyak tayo na kung ano yung pinapakain natin ay magresulta sa kanilang katawan. So, ng average, pwedeng gumastos tayo sa feeds pa lang ng 8,000 to 11,000 pesos. Idagdag mo pa dyan yung gastusin natin sa pagbili ng ating mga piglets na 3,000 o 4,000 pesos. So, kapag maganda ang presyuhan guys ng baboy at umabot ito ng 220 per kilo, so yun yung time. Palakihin mo ng maayos, ng maganda ang iyong baboy, paabutin mo ng 100 kilos para minimum na at least maibenta mo yung baboy ng 22,000. Kung maibenta mo yung baboy ng 22,000, at least ibawas mo na dyan yung 14,000 na nagastos mo sa pagpapalaki ng baboy, pagpili ng mga piglets at kung ano-ano pa. At least meron kang 6,000 to 8,000 nakita sa bawat isang baboy na pinilaki mo. Yung 6,000 to 8,000 nakita ay hindi yan ordinaryo at regular na kinikita at dire-diretsong kikitain mo bilang isang magbababoy. Yan ay normal na kikitain mo kung ang presyuhan ng baboy ay mataas na katulad ng nangyayari sa panahon ngayon. Pero kung ang presyo ng baboy ay mababa, which is nangyayari yung mga nakaraang pagkakataon, siguraduhin mo lang na nababalanse mo at nakukompute mo ng maayos. Huwag sanang dumating dun sa point na halos mag-negative ka pa dahil sa sobrang baba ng presyo. Dahil may mga pagkakataon na minsan ang presyo ng baboy 130, 140 at 150. So yung ganyang sistema talagang medyo mahirap bunin yan. Lalong-lalo na kung wala kang sariling inahin. Kaya nga isa sa nagiging napakagandang diskarte sa negosyo ng pagbababoyan is yung pagkakaroon ng inahin sa bawat isang piggery. O kaya sa bawat isang magbababoy, at least meron silang inahin na inaalagaan.
para at least doon na sila kukuha ng feeds. Sa ganung sistema, tumaas, bumaba ang presyo ng mga piglets, hindi sila masyadong apektado at hindi sila masyadong worried. Kasi nga yung mga piglets galing na mismo sa kanilang babuyan. At makakatulong ito para maibalanse nila yung presyohan ng baboy at ma-recover nila yung mga losses nila. Ibig sabihin, hindi na nila binibili yung mga piglets na palalaki nila para gawing fattener, at doon pa lang makatitiyak na sila na kahit papano meron silang pang-leverage o pang-stretch baga na pambawi para at least kahit papano kung biglang bumagsak ang presyo ng baboy, hindi sila masyadong tamaan ng pagkalugi. So dito, kung mataas ang presyuhan ng mga baboy, yun na yung pagkakataon na dapat samantalahin natin na mas palakihin pa natin ang ating mga alagang baboy. Kasi dyan pa lang, alam natin, nakikita tayo. Pero kung nakikita natin na nasa downtrend na ang presyuhan ng baboy at unti-unti na itong bumubulusok pababa, so dyan naman tayo mag-isip ng mga sistema, programa at diskarte kung paano naman tayo makakabawi at hindi na masyadong ma-stretch ang ating gastos. Yan naman, maaari nating palakihin ang ating mga alagang baboy ng 85 kilos. Pwede na yon para at least kahit papano makabawi tayo at magkaroon tayo ng kahit papano na profit. Kasi nga, kung palalakihin pa natin yan, matatagalin pa natin, baka mag-negative pa tayo o baka mag-abuno pa tayo sa sarili nating bulsa. So, ang pagbababoyan kasi, ito isang industriya na talagang dapat minamahal. Dapat ito malapit sa puso yung mga nag-aalaga ng baboy. Hindi ito yung basta negosyo lang na gusto mo lang kumita, ganun lang. Ito negosyo na out of fashion. Ang pag-aalaga kasi ng baboy, talagang kailangan dyan ng matinding di ba mabaho ang amoy. So kailangan talagang gusto mo, passionate ka sa pag-aalaga ng baboy na hindi ka apektado regardless na mabaho yung amoy mo. Basta gusto mo lang. Yung baboy kasi nakakapagpasaya sa'yo, lalong-lalo na iba kasi yung saya na nararamdaman ng magbababoy kapag nakita na nila na lumalaki ang baboy. At ito pa, yung mga magbababoy, talagang super babait niyang mga yan. Kasi once na nakita nila, naramdaman nilang unti-unting tumataas ang presyuhan ng baboy, panigurado, ililibre ka pa ng mga yan. So guys, maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Isa namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at umasenso. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to kung paano ba pumasok sa negosyo ng pagbababoyan at kung paano ba tayo mas maganda at mas maayos magkaroon ng mas malaking kita sa negosyong ito. So guys, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ayan. Paalam. Okay guys, maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Isa namang kwentuhan tungkol sa negosyo ng pagbababoyan. Ang ganda tingnan na, no? Daming mga gabi. Talaga naman. So, masarap yung natong dito sa Bicol. So, doon sa mga katropa natin na talaga namang maganda yung kitaan sa negosyo ng pagbabayan, tuloy-tuloy lang. At sana mag-share kayo ng mga experiences ninyo, mag-share kayo ng mga photos para at least makita naman natin yan kung ano na yung nangyayari sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So ito talagang napakaganda nito. Masarap kainin to na yung ginataang gabi. Plus mas masarap pa yan yung may mga tulingan at mga isda. So hanggang sa muli mga katrops. Salamat. Paalam.